Welcome back to Chloe's Inbox, and here is our letter for today. Good day po, DJ Chloe. Itago nyo na lang po ako sa name na Lindy. Taga Mindanao po ako sa part ng Cotabato. Kaya po ako sumulat sa inyo para ibahagi ko po ang karanasan na hindi ko kailanman makakalimutan. Anim po kami magkakapatid at pangtatlo ako sa panganay. Dalawa lang kaming babae, bunso ang isa. Ang tatay ko po ay magsasaka lang at nangangamuhan at ang nanay ko po ay kasambahay nila. 2020 po kasagsagan ng pandemic, nasa 26 po ang edad ko noong time na yon. Isang masamang pangyayari po ang nangyari sa akin. Ginahasa po ako ng kapatid ng amo ni nanay. Binabantaan ako na ipapa-unalive pag magsumbong ako. Nabuntis po ako at nanganak noong 2021 nang alam ng mga tao ay maruming babae daw po ako dahil walang ama ang anak ko. Namatay si nanay dahil sa COVID at sumunod na din yung panganay naming kapatid. Halos lugmok kami noong pandemic hanggang sa nag-iba na ng ugali si tatay at pinalayas niya ako kasama ang baby ko. Napunta po ako sa Cagayan de Oro at namasukan na tindera sa isang prutasan. Nakilala ko si Jomer, isang pahinante ng truck at suki namin sa prutas. Nagsama kami 2023 hanggang 2024. Namatay ang baby ko dahil natamaan ng kamay ng ka-live-in ko dahil sa kalasingan. Mula noon, umalis akong mag-isa sa Cagayan at pumunta ng Laguna. Ngayon po, hindi na ako tanggap ng tatay ko at wag na daw akong bumalik sa amin sa Cotabato. Sa ngayon po ay nagtatrabaho po ako sa isang junk shop sa Binyan, dito sa Binyan para makaipon ng pera para po maka-abroad. Ang tanong ko lang po, dapat pa po ba na umibig ako ulit or hindi na? May trauma na din po kasi ako sa mga lalaki. Gusto ko po ng makakasama na sana mabait at hindi na po ako sasaktan para makuha ko na po ang mga maliliit kong kapatid sa amin kasi tumigil na sila sa pag-aaral at nagtatrabaho na lang sa isang pagawaan ng hollow blocks. Maraming salamat po, DJ Chloe. Lindy, maraming salamat sa sulat mo. No? Una sa lahat ay gusto kong sabihin ito ng malinaw sa iyo. Ang nangyari sa iyo nung 2020, kasagsagan ng pandemic, hindi mo yun kasalanan, okay? Ikaw ay biktima ng karahasan at hindi ka maruming babae. Hindi ka nagkamali, may taong gumawa ng mali sa iyo at pinatahimik ka sa pamamagitan ng pananakot. Okay, so hindi mo kasalanan ang nangyari sa iyo. Minsan kapag ang biktima ay walang boses o walang kakampi, ang mundo nagiging mabilis maghusga. But the truth is, ang nangyari sa iyo ay isang krimen. At kahit gaano kabigat ang pinagdaanan mo, pagkawala ng nanay mo, pagkawala ng kapatid mo, at pagtalikod ng sarili mong ama, at ang pinakamasakit ang pagkawala ng sarili mong anak, ay nandito ka pa rin. At yun ang napaka-importante sa lahat. Ikaw ay lumalaban, nagtatrabaho, nagtsatsaga, nagpapakabuti. Yun pa lang, napakalakas mo ng babae. Okay? Ngayon, tungkol sa katanungan mo no, na dapat pa ba akong umibig ulit? Ang masasabi ko sa iyo siguro, hinga muna tayo sandali, no? Pause muna tayo, hinga muna tayo ng malalim. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. Kapag marami tayong pinagdaanan, marami tayong sugat, ang unang kailangan ay pagpapagaling, paghilom, hindi bagong relasyon. Normal lang na matakot ka, normal lang na may trauma ka sa mga lalaki, lalong-lalo na sa pinagdaanan mo dahil 2 beses kang nasaktan ng malalim. At ang paghilom ay isang proseso, hindi ito minamadali. Hindi mo kailangang pumasok sa relasyon para mapatunayan lang na okay ka na. Okay? Siguro ang unang gawin mo ngayon, ang dapat mong gawin, unahin mo muna ang sarili mo. Ito yung sinasabi nilang love yourself first. Okay? Kahit kailan hindi ka magkakamali kapag inuna mo ang sarili mo, lagi-lagi mong uunahin ang sarili mo. Dahil una, hindi mo magagawa yung mga gusto mong gawin kung ikaw ay mananatiling lugmok. Hindi mo makukuha ang mga kapatid mo kung ikaw ay meron pang isang pagkakaabalahan na naman na lalaki, 'di ba? Ang kaligtasan mo kailangan mong unahin. Ang pangarap mo na makatulong sa mga kapatid mo, yun muna ang focus mo. Ang ibig ko sabihin, hindi naman lahat ng lalaki mananakit, okay? Pero hindi rin lahat ng lalaki handang magmahal ng tama.
Okay? Kaya kung balang araw ay may darating na tao sa buhay mo, hindi mo kailangang madaliin. Kilalanin mo muna ito ng mabuti. Tingnan mo kung paano kanyang tatratuhin. Okay? Kung paano kanyang tratuhin, kung may respeto, kung may kabutihan, kung may malasakit. Pero kahit wala mo nang dumating na ganong lalaki sa buhay mo, ay hindi ibig sabihin nun may pagkukulang sa'yo or kulang ka. Ang halaga mo bilang isang babae, bilang isang tao, hindi nakadepende kung may partner ka o wala. Okay? Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ka ng kapayapaan at seguridad sa sarili mong buhay at ikaw ang makakagawa nun para sa sarili mo. Ikaw lang makakapagbigay nun sa sarili mo. Okay? At kung may pagkakataon, Lindy, ay sana makahanap ka rin ng support sa mga kaibigan, um, sa simbahan, sa komunidad, na makikinig sa'yo at tutulong sa paghilom ng trauma na dala-dala mo, okay? Hindi mo kailangang mag-isa sa pinagdadaanan mong ito or sa laban mong ito. At gusto kong sabihin ito bago tayo magtapos, ano, ang kwento mo ay hindi kwento ng isang kahihiyan. Ito ay kwento ng iyong pagbangon. Maraming tao ang sumuko na sa ganitong bigat ng buhay, pero ikaw ay patuloy na bumabangon, patuloy na lumalaban, patuloy kang gumagalaw. Patuloy na lumalaban para sa kinabukasan mo at ng mga kapatid mo. At yon ay masasabi kong tunay na lakas talaga. Hindi ka, alam mo yun, hindi ka inilugmok ng mga nangyari sa'yo. Ang magtatakda ng kwento mo ay kung paano ka patuloy na babangon. Maraming salamat, Lindy, for sending me your letter. And if you guys want to send me your message, then you can just check it out on facebook.com/ChloeOfficial to send me your letters. So that's it for today for our Chloe's Inbox. Hey, thanks for watching. For more exclusive videos and Artist interviews, You can check out all our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. links are in the description below.